Sabagay, kagabi pa naman yan. O, isang tingin ko dyan, namamas ko. Kapag naman negative side, attack ng demonyo yan. Kasi sasamba tayo, tayo po ay merong installment na message ng MFC. What is mission for Christ? Hindi na po pupunta sa iyo kasi baka may umul-umul dito. Sabi ha, baba ng message ng pastor na ito eh. Kasi dapat alam nyo na po yung M. Sa continuity ng ating pag-aaral, tayo nasa letter F ng MFC. Our salvation comes as a gift of God's grace, but it can only be appropriated by the human response of faith. Yan. Eh di Tagalogin, ang ating kaligtasan ay kaloob ng Diyos biyaya. Pero ito'y atin lang may akma sa ating buhay bilang tao kung tayo tutugon sa pananampalataya. Tumugon na ba kayo? Parang tatlo Patatanggapin ko na naman kay mamaya. Tumugon na ba tayo sa pananampalataya? Nag-response na ba tayo? Ay ligtas na tayo. Amen? May appropriation yan. Hindi basta tinatanggap ang kaligtasan. Nananampalataya yung gustong maligtas. Amen. Maging ang fraternity, hindi ka basta papasuhin ng Tau Gamma. O, Beta Sigma ba yun? Yung laki ng piso. Ng SRP, may 3 pasok. Hindi basta magkakapasok ka. Kailangan tanggapin mo yung katuruan ng kanilang kapatiran, pagkakapatiran, sorority or brotherhood. Unless hindi mo gusto, ay assuming ka lang. Amen. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mag-Inglesan tayo at Tagalogin ko naman eh. Kapatid, huwag kang assuming na ligtas ka. Dapat sumampalataya ka. Yung iba kasi ang gusto kaligtasan pero yung kanyang quick response ayaw niya bigyan sa Panginoon. Ayun lang naman din kapag kayong may bagyo o may mga kalamidad, yun lang naman nakikinig sa mga itinalagang rescuer ng ating bansa o ng ating komunidad ang nare-rescue. Amen? Yung nakikinig, yung naniniwala na yung pagtugon na yan ay may kalakip na pagtulong. Amen. Ngayon din ang Panginoon. Hindi lahat kaya niyang iligtas. Sana kaya niyang iligtas ng lahat. Kaya lang kailangan ng lahat na yun, kung ilang bilyon yun, ang gustong maligtas para ng Panginoon sa panahon natin. Dapat yung tumugon sa pananampalataya. Kasi lang ang tanging daan, buhay at katotohanan para makarating ang isang tao sa Ama at maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangang sumampalataya sa Panginoong Kristo. Quick response o faith. Yan yung F. Faith. Faith in Jesus Christ is the condition God requires of salvation. Pagka sa MFC, pagdating sa faith, pag na-encounter nyo yung mga hindi kagaya natin, MFC kayo, ano yung F? Faith. May faith ka ba kay Jesus Christ? Oo, ilang percent? 100%. Huwag mo sabihin malaki. Ano kadami ang porsyento? Dapat 100. Kung 90%, papayag ka bang nandun ka sa eternal life, wala kang 2 paa. Yun yung 10%, halimbawa. Gunda ng lakaran doon, semento. Hindi, ginto. Lansangan doon ay ginto. Tapos wala kang paa. Hindi ka pwedeng magsapatos ng brilyanting sapatos. Ang paa mo ay yung dulo. Parang tubong bilog yung dulo. Susutan ni Lord yun ng brilyanting sapatos din. Bilog lang. Bagamat hindi nyo gagawin yun. Ang tawag doon ay disabled. Wala pong disabled sa langit. Amen. Wala. Perfect ang Diyos. Kaya kung tayo dadalhin niya sa sangkalangitan at may eternal life, perfect ang ating body figure at ang ating tinatawag na statistics.
Pili na kayo kung anong number. 24, 34, 24. Perfect sa babae. Hindi ko alam sa lalaki. Sa mga Mr. Universe. Yun lang kasi lagi ko nakikita sa Miss Universe. 36, 26, 36. Perfect. Anong gusto nyo? 36, 46, 56. Para yatang kakaibang katawan, parang pinaghalong barilis na troso. Wala, perfect. Ang utak, perfect. Ang lahat. Ang eyesight, 100 o 20/20 vision sa mata ng tao. Pero pag sa Diyos, yung 20/20 vision, you can see beyond the limits. Pwede mong makita anong laman ng Pluto ngayon. Gano'ng karaming bakterya ang nasa bato. Kaya mong pumasok sa tindi ng siklab ng araw kasi perfect ka. Hindi ka masusunog. Perfect. Anumang human combustion, anumang uring pagkasilap sa tao, hindi ka masisilap. Perfect. Pero ang kailangan mo, faith in Jesus Christ. Mag-amen tayo. Sana yan ay malakaran ninyo. Kung sakaling matapos tayo dito, at least kahit sino magtanong sa inyo, dito sa lalawigan ng Quezon, kung saan tayo napapasama ang mga fellowship, mga joint fellowship ng mga kapatiran, bakit pa kayo NFC? Hindi na lang UFC. Ay, hindi ko nga alam ang kahulugan ng UFC, basta tamis ang hang ketchup. Ano yun? Universal Faith Compromise UFC. Hindi ko alam, kung alam ko lang MFC. Kasi yung binigay ng Diyos sa atin na maging pangalan ng congregation. At ang alam ko lang, dapat ang nasa loob nito lahat. Kung nasa loob ng congregation na ito, ng organization, ng Christian organization, ng Mission for Christ, ay dapat lahat may pananampalataya kay Jesus Christ. Amen. Amen. Kasi pag wala, kapatid, hindi na tayo magkikita sa langit, walang hanggan. Hindi mo na ako makikita kung nasa impyerno ka. Wala kang karapatang mag-request na palipat. Kasi dito sa lupa, ilang taon tayo magkakasama, yung faith kay Jesus Christ ang hindi mo binigay sa Diyos. Hindi ka nanampalataya. Isa kang malaking kahinaan. Hindi ka asset ng ministry. Ikaw ay liabilities. Hindi ka pagpapala. Dapat marinig nito. Ikaw ay pabigat. Kung ikay walang pananampalataya at hindi tunay na mananampalataya ni Jesus Christ hanggang ngayon, you are bearing burden and giving burden to other people. Sakit yan, pakinggan na. Dapat pag ikaw ay Kristiyano, totoo kang may pananampalataya. Ikaw ay pagpabala sa pamilya, sa community, sa iyong bansa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka pabigat at hindi ka na-intimidate ng kahit sinong tao. Ako basta paglilingkod, hindi na ako matatakot, hindi na ako gagawin ko ito ng buong pagpapakumbaba, pero buong otoridad. Bukas mangangaral na naman ako bago mag-flag ceremony. Alam niyo ba, pagka hindi ako, ibang klase ang ugali ng mundo eh. Yung MC, hindi ako tinatawag. Kasi sila RC. Huwag nyo nang tanungin. Sabi ko nung RC, makakasakit ako. Ako, born again Protestant pastor. Aba, magpe-pray na yung choir ng RC. Magna-national anthem na. Ay kaya si Mayor po nagtataas ng kamay. Si Pastor muna. Meron po tayong maikling pananalangin na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ay, pasensya po, nakalimutan po, Mayor. Ay, nila ako tawagin. Kasama po sa program. 2 beses ako na-open, pero hindi po ako napa-open. Pag tumayo ako, halos lahat ng mata, hiniingatan nila, baka malaglag pa. Kasi ba ito? Ito pala'y may pangalan sa bayan natin. May karapatang tumayo sa ating kalagitnaan. Samantalang ino-overtake natin to, lalo pag maulan, tinitilamsikan natin to ng tubig. Dahil wala nang alam gamitin kundi motor at tricycle. Wala namang kasaysayan ng pagpapastor niyan, hindi naman niya naunlad. Ganun ang konteksto ng mundo. Pero ang tanungan,
Totoo ka bang may pananampalataya? Ang iyong buhay, tagos hanggang langit. Palakpakan natin ang Panginoon. You are existing in forever and eternity. God is infinite. Dapat lahat tayo, papunta tayo doon. Infinite meaning forever. Limitless. Boundless. Ikaw ba ay infinite na tao? Kakaiba ka, di ba? Dapat pagtatayo ka at gagamitin ng Diyos kahit sa gitna ng mga henyo at pinakamayayamang tao sa bayan at lalawigan mo. Kung ikaw ay pinapayagang magsalita sa gitna nila, magsalita ka ng buong hinahon, buong tapang at pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Devotion na naman si Pastor John. At sana kung hindi nyo ako nakakasama, magpe-pray kayo na gamitin akong bunganga ng Diyos o mouthpiece sa kalagitnaan ng DILG ng bayan ng Buena Vista. At least sa lalawigan ng Quezon, may isang bayan na inilagay ako ng Diyos para magsalita bago mag-flag ceremony. Isang beses kada Lunes ng bawat buwan. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang beses lang. Yan ang promotion ng Diyos sa akin bilang MFC at bilang preacher ng pananampalataya. God allow na sa gitna ng bayan na para sa marami ay kinatatakutan Buena Vista. Mahirap, ngunit matigas na bayan at maraming mayayaman. Nandun. Yung mayayaman doon, pati yung pangulo ng mga kapitan, isa yun sa mayaman sa poblasyon. Nandun po yun. At sinisipat nangangaral yung pastor para talaga ito ng genuine, hindi natin pinapansin. Kasama po sa Peace and Order Council yung pastor nito. Katabi ko yung mga kagawad. Nalaman nilang kapilang pala ako sa pangangaral ng tunay na salita at pananampalataya sa bayan ng Buena Vista. Kasi ginamit ko yung pananampalataya na meron ako, na maliit lang. Amen? Ano pa? Kasi pag natapos na ito, binigay ko yung verse, closing prayer na. Faith is not only a profession about Christ, but also an activity coming from the heart of the believer who seeks to follow Christ as Lord and Savior. Nandyan yan. Kung na-type ni Beck, kompleto yan. Hindi ko kayo dinadaya. Kung nagdadagdag ng preacher. Yung faith na yan, ang sabi, yan daw ay hindi lang pinagsasasat. Ipinapakita yan sa pamamagitan ng mahalab na may puso sa buhay nating mananampalataya na ang tanging hinahanap o minanais lang ay sundan, paglingkuran ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Palakpakan natin ito. Kung yun lang ang agenda mo, tunay kang believers, tunay kang mananampalataya ni Jesus. Ang gusto mo lang ay maging Panginoon mo siya sa lahat ng ginagawa mo. Ang gusto mo lang ay maging tagapagligtas mo siya. Talagang ikaw ay mananampalataya niya. Marugdog ka. Fervent sa English. Very fiery. Nag-aapoy. Di bali mawalan kayo ng lasa sa mundong ito. Pero pag walang lasa sa inyo ang Panginoon at ang kanyang gawain, hindi ka totoong Kristiyano. Tandaan nyo, isang malaking nakakahiya na nakakahiya. Pagdating ng Panginoon, yung itanggi niya, yung nagsasabing, Panginoon, kami nangaral sa pangalan mo. Panginoon, nagpagaling kami ng mga may sakit. Nagpalayas pa nga ng mga demonyo. At gumawa ng sari-saring kababalaghan sa pangalan mo. Sasabihin ng Panginoon, Matthew 7 yan, verse 21. Lumayas kayo sa aking harapan, kailanman hindi ko kayo nakikilala, kayong manggagawa ng kasamaan. Kilala ng Diyos yung mga nagko-confess lang ng faith. Pero faith, kilala ng Diyos siya. Alam mo ba, gusto ko itong bigyan ng pambalansi sa inyong isip. Kung tunay kang mananampalataya, hindi mo sasaktan ang kapwa mananampalatayang tunay din na inaakala mo tunay din. Pero kung ikaw yung laging nang-a-accuse, kung maaari nga,
Panalangin mo ng matagal dyan na may pag-aayuno eh. Baka unbeliever ka eh. Satan is the accuser of the brethren. Revelation chapter 12 verse 10 and 11. At 10 lang. Yung 11, nananagupay na tayo sa kapangyarihan na ating patuto. Pahayag 12 verse 11. Pero pag accuser of the brethren, that is the spirit of Satan. The spirit of condemnation is not the spirit of the Lord, but that's the spirit of the devil. Yung nangungundi na, ganyan ka naman eh. Pero nanginginig pa. Huwag kayong magkakamali. Sabi ni Santiago, ang mga demonyo ay nananampalataya rin sa Panginoon at nanginginig pa. Pero ang pananampalatay walang gawa ay patay. Nanginginig lang sila sa takot pero hindi sila nagbalik loob. Kaya sila mananatiling demonyo. Ang mga anghel na yan, na naging demonyo, yung mga anghel sana pwede silang mabalik sa pagiging ministering angel. May dalawang klaseng angel. Cherub and seraphim. The seraphim is the fiery angels. They are serving in the front, in the face of the Lord. Yung cherubim, second layer. They are the intelligent being. Si Satanas po ay cherubim, not seraphim. Dapat kung sila yung nagsisi, ibabalik sila ng Diyos sa nature nila ng pagiging seraphim kung seraphim, cherubim kung cherubim. Pero hindi sila nagbalik loob, hindi sila tunay na nananampalataya. Si Jesus Christ ay kanilang Lord. Ang tunay na nananampalataya sa Panginoon, nagbabalik loob yan mula sa kanyang makasalanang mundong pamumuhay. At pag siya'y nandun na sa pagiging believers, faith believers, siya ay naghihingi ng tawad pag nagkakamali yan. Magsabi tayo ng amen. Huwag mong sasabihin na, Pastor, lagi na lang bang mahingi ng tawad? Oo. Kasi kung hindi, dapat hindi tayo nagkakasala. Ang pinaka-palasak na ginagawang kasalanan ng mga faith believers ay pagsisinungaling. Revelation 21 verse 8, yan ang huling kasalanan na dapat itapon sa lake of fire, the second death. Lahat ng sinungaling sa salita at sa gawa. Kaya nga merong quote, quote, liars go to hell. Hindi po gawa yun ng matatalinong taong nag-aral. Kinuha nila yon sa Pahayag 21 verse 8. Lahat ng sinungaling pupunta ng taga-tagatang apoy. Kung siyang second death. Amen. Kaya ito binibigyan ng diin ating pag-aaral. Kasi kung faith, salitang ugat ng faithful, kasi kung faithful ka, you are full of faith. Amen. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kapatid, kung faithful ka, you are full of faith. Bakit faithful pero walang pananampalataya, sakit pa lang ng ulo, hindi na maglilingkod. Kung faithful ka, sakit ng ulo, sumalang ka, kung ikaw yung magpipreach, kung ikaw yung magpapaawit, mawawala yan kasi stressful ka lang, kaya ka may sakit ng ulo. At kung gusto mo ng mabilis na pampakalma, uminom ka ng pain reliever, paracetamol. Amen? Kung wala. Basta maging faithful ka kasi dapat full of faith ka. Kung faithful ka sa Lord. Nakakita na kayo ng pastor na bulag? Wala. Siguro kung God allow na mayroong tayong pastor na bulag, hindi ko alam kung igagalang sa atin. Pomang, nakakita na kayo. Yung 45, naka 45 degrees yung braso. Diba? Ang hirap igalang yata yan. Pero maganda po yan pag abrisyete ka. Hindi ka malalaglag kasi hindi naunat yun. Walang iwanan yun. Alam niya, abrisyete. Holding hands ka doon, nakaganon ka. Lalo kung katipan mo yun at naka 45 degrees ang ganda. Merong handle. Pero diba, kung ang pastor ay kumang, hindi, sakang kaya. Harap ito. Ang dami naman pa. Lord, na gagawin pa sa usapang pa. Gapayuki yata ito. Pero alam niyo ba, kahit anong kasiraan o kasarian yan ng isang tao at tinawag ng Diyos, igagalang natin yan kasi ang tawag ng Diyos ay holy sapagkat holy ang tumawag. The calling of
of our Lord is a holy calling and full of reverence. Puno ng paggalang ang Diyos, bakit tinawag? Pagkatapos pagdating doon sa kanyang ministry, hindi natin gagalang. Siya nga ginalang ng Diyos, kaya nga siya tinawag, kahit ganyan siya. Sa tingin mo, dapat di siya tinawag. Bakit hindi ikaw? Dapat nagtatanong tayo. Amen. Bakit merong mga tao tinawag, tapos parang nakakapag-isip kayo, kahit tayo nyo sabihin sa akin, pero bakit ako hindi nila nalagyan ng sabihin silang word? Ang pangangaral. Kasi by grace yan tsaka by faith yan. Amen? Amen. Kaya kung ikay nakatatayo at nakapangangaral ka na, yan ay dakilang pribilehiyo ng paglilingkod. Huwag mong sasayangin yan. Amen. Galang mo kung nakatatayo ka na dati hindi mo naman naitayo kahit isang talata sa Biblia para sabihin sa pulpito na gamitan ng microphone. Amen? Igalang mo yan na may pananalig. Panghuli. Tapos na pala. Verse na tayo. Matthew chapter 4 verse 19. Ibabasa na lang sa inyo. Luke 9:23. Page na yan. To 25. John 10 chapter 4. Verse 4 to 20 and 27. John 12:26. Ephesians 2:8 to 9. Titus 2:11. Tapos na tayo pag nabasa. Basahin nga po natin yung Matthew 4:19 para hindi tayo rito parang nagre-recite ka ng mga verses. Sinong gustong bumasa dyan? Volunteer. Matthew 4 verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Yan. Wait, ano bang ginamit ng mga unang alagad? Naniwala sila, nanalig sila na sila'y magiging mamamalakayanan ng mga tao, hindi na isda. Di ba sumunod agad? Yung pagtawag niya sa mga disipulo, hindi naman, at paglipas ng 12 buwan, isang taon yun. Hindi, at sumunod agad. Iniwan nila ang kanilang lambat, sumunod sa kanya. Basahin niyo pag tinapos yung passage. Tama ba yung binasa? Parang sobra ako sa chapter eh. Yan. Pagdating sa verse 20, titingnan nyo, babasahin ko. Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Hindi paglipas ng isang buwan. Ang tulay na mananampalataya, pag ang Diyos alam mong nangusap sa iyo, susunod ka agad ngayon, hindi mamaya, hindi bukas. Amen. Kaya maliligtas ka agad ngayon. Kaya hindi mo makakalimutan kung kailan ang iyong kapanganakang muli. Sorry po, nakalimutan kong sabihin sa inyo, huwag nyo na akong celebrate ng birthday ko eh. Sayang ang pera. Ipunin na lang dapat para sa mission at other needs for mission or pang love gift sa mga taong inaabot. Hindi naman tayo gumagastos ng malaki sa birthday ko. Accepted po yung regaluhan nyo ko, pero sa isang taon wala na pong mga programa. Kung birthday ko, prayer meeting, mag-pray. Kung dadating kayo, may dala kayong pagkain, merienda tayo. Kung wala kayo regalo, okay, better luck next time. Pray yan. Kasi dapat matuto na tayo na hindi binibigyan ng diin yung kapanganakan natin sa laman. Ang bigyan natin ng diin, yung kapanganakan natin sa spirito. Nung tayo sumampalataya, gaano na ba tayo katapat na sumusunod sa Panginoon mula nung tayo panganak na muli? Hindi ko lang tanda yung sakto. Pero, ikalawang Miyerkules ng June 1990, tinanggap ko ang Panginoon. So kung meron kayong kalendaryo makikita 1990, tingnan nyo yung second Wednesday ng June. Kasi yun ang Bible study kila Sister Nelia Ugalesco. Siya po ay nanay ko sa Panginoon. Tingnan nyo yung tining ng tawag ng Diyos hanggang ngayon. Yung kinausap niyang susuportahan mo yan. Yung kinausap niyang mananalangin yan sa shop mo, mananalangin ka sa bahay mo. Yan ang prayer partner mo. Sinabi ng Diyos yan kay Sister Nelia, si Brother John.
Siya ang prayer partner mo doon sa shop sa gawa ng basket mo. Ikaw prayer partner kanya, diyan ka magpe-pray sa bahay mo na maganda. At nang tinawag ako ng Panginoon sa Mission Quezon, siya po ay kinausap ng Diyos. Sabi niya, dahil tinawag ka ng Diyos, ako ay magpe-pledge habang buhay, magbibigay na ako ng initial ng tithes sa ministry kung kailanman at saan ka makakapagtayo. Wala kayong mga kamay. Nag-provide na ang Diyos. Kasi nung pinanganak ako, nang manalig ako sa Kanya, noong ikalawang Merkulis ng June 1990, at nang liwanagin niya ang tawag niya sa akin ng pagpapastor sa Mission 1998, November 30, pasado alas 7 ng gabi, Mission Quezon, ipinakita niya, hindi talaga ako nag-atubiling sumunod. Nang tawagin ako ng Diyos, assistant pastor ako sa Pangil Christian Fellowship. 1994 ako nag-start sa ministry. 1998, binigyan niya ako ng vision. 4 na taon pala ako nag-minister, assistant pastor. Nandito na ako pang 5 taon ko na sa ministry. Pero siyam na taon sa Panginoon. Kaya nga, lahat ng nakakakilala sa akin, alam nilang hindi ako magaling sa Bible. Kasi 9 years na Christian, nasa church planting ministry. Amen. Nang malaman nila, lahat ng nakausap kong pastor dito, sabi nila, napakabata mo pa sa Panginoon. Ang advance mo sa amin, tumugon ka. Ako, alam ko naman, brother, tinatawag ako, sabi ko sa Panginoon, pag nakatapos ng mga anak ko. Legitimate yan ng taga Lopez na kausap ko. At namatay na siya. Bagamat nakatapos sa mga anak niya. Pero, hindi siya nakapaglingkod sa Panginoon. Kasi yung faith niya nag-waver. Yung faith natin dapat nakapix. Hebrew 12 verse 2. Fix your eyes on Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Palakpak natin ang Panginoon. Dapat nakapix. Kasi pag kay Jesus Christ ka nakatuon, lahat kaya niyang ibigay. Walang shutdown ng economy ng langit. Sa lupa meron. Ang supporter na tao titigil. Pero ang Panginoon, pag supporter mo, then God will provide forever and ever and ever. Dapat faith ang motivasyon natin. Kasunod na talata. Luke 9:23 to 25. Sige, basa. Bilisan nyo. Kayo nakaupo eh. Madali nyo makikita yung hinahanap ko. Sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mag-amen tayo. Ay, hindi pa tapos. Sige, tuloy. 24. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. 25. Ano nga ang mapapala ng tao, makaptan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay? Ang sagot ay malakas na wala. Sabihin natin. Wala. Sige. Wala. Ay, tapos na. Sige. Malis kayo sa gawain. Iwanan yung pinagagawa ng Diyos. Iba yung sampalatayanan nyo. Si Muhammad o kaya si Allah. Allah ay maaala na ang buhay mo. Allah. Ang pinakamaragsak pangangaral na nagawa, hindi ko na mababawi. Nung makakita ako ng pulyeto ng Islam, dinig na dinig yan ni Joshua. Ganda pala itong mangaral. Ito na bigla itong basukain. Sinabi ko lang doon sa kinunan ko na hindi niya raw alam. Anak niya. Hindi ko na mga kapatid, I suggest kung ayaw nyo na tawagin kayong born again Christian, manatili kayo sa Christian organization kung saan kayo namulat. We are under the umbrella of the religion of Christianity. Like Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, Sabadista, Jehovah's Witnesses, Born Again Protestant, katulad ko, Lutheran, UCCP, and others. All, lahat ng sinabi ko po ay religion. At ito ay sekta ng Christianity. Pero kung kayo mag-Islam, you backsliding. Ini-English ko na naman kayo. Kayo tumatalikod kay Jesus Christ. Ang main doctrine to receive Islam, to become a Muslim, you must renounce Jesus Christ.
and don't believe that the Bible is the Word of God. I-renounce mo, kaya mo. Kung tunay kang RC, kung tunay kayang INC. Kung hindi nila kaya, silang mga medyo pagkahidwa, dapat tayong born again, hindi natin kayang itatwa ang Panginoon. Magkamatayan natin. Ito, nakikiusap ko si Pastor bago po. Nagpatanggap po ako ng dalawa doon, tumanggap. Isang youth, isang may edad-edad na, may 20 na kabataan. Ay, na babae na may asawa. Pero yun talaga, sinabi ko. Kasi ginagapang na po. Kaya nga gusto kong magkaroon ng kapilya sa barangay Kasispalan. May nag-offer na doon ng lupa. Libre nila kapagamit. Light materials lang, wag lang daw mag-semento. Kung kailan ko raw gusto, pwede na. Mag-usap uli kami. Basta pag nakapag-usap uli kami, pwede na raw kung magtayo. Sa sentro ng barangay, tabi ng elementary school. Ito karsada, ito yung pagtatayuan ng kapilya. Imagine niyo na lang, ito ang Kasispalan Elementary School. So dako-dako pa ron, bahay na yun. Yun po yung lugar ko talaga. Yun, tatayan mo yung lugar natin nung nandun ka pa. Isa ka tatayan mo yung manalangin. Na makapagtayo, may nag-open na po sa akin doon. Ay, hindi ko na po ima-microphone pangalan. Abuso na yan. Isa ka Tatay Jaime, sapagkat si Tatay Jaime sinundan ko noong 2008, kaya po tayo nagkaroon ng mission Kasispalan. Sa pagmamahal ko na magkaroon siya ng regular na pagsamba, sabi ko magka-church planting tayo dito. Sa dami man ang naging problema, 2024 na nandun pa rin tayo at ang offer ay tuloy. Nagbautismo na tayo doon ng 16 na kabataan at tinanong ko pati children bago magturo yan si Berna. Gusto nila magkakapilya, pupunta sila sa silver anniversary. Happy natin sila. Gusto nilang makasama sa gawain ng Panginoon na pinamamastura na inyong pastor. Hindi ko po ibibigay yun. Magkaroon ng conversion itong mga taong inalagaan natin ng marami ng taon. Sa Christmas ay 8 Christmas na tayo doon mula nung tayo magkasama-sama. Sama sila Berna. Bukod pa po yung 2080 plus nyo. Ilang taon na ako nang papabalik-balik, hindi mala ako nangawit magpabalik-balik sa Kasispalan kasi totoong may bunga. Totoong mayroon tao ng Diyos na ibinigay sa atin para alagaan, pakainin, at mahalin, at maglingkuran. Lakpakan natin ang Panginoon. Amen? At hindi ako papayag na kahit ako'y umunlad, iiwanan ko sila. Kung pauliran ako ng Panginoon sa pagpapastor, hindi ko sila iwanan. Sapagkat sila dapat ang panglima nating outreach ang Kasispalan. Pero wala lang tayong pangalawa, wala lang tayong maipadala doon na sing-alab ng aking puso sa pagsunod. Hindi po ako magpapadala doon ng mga babae kasi delikado po yun. Baluarte po yun ng mga komunista, yung Kasispalan. Yung pastor na Tagbawayan na maaaring sabi ko kaibigan ko sa baptism lang ang church niya. Yung kasamang baptism panahon pang kainitan early 80s. Yung pastor na baptist sinubuan ng 45 binaril doon sa Kasispalan. Yan ang kainit ko. Kapag may nabalitaan kayo nanunog ng bus, bumaba ng Tabason, diyan po nawawala sa Kasispalan, Camarines Norte po ang katapat niyan. Ay katapat. Parang ganyan. Anong hold up, bababa dyan sa may Tabugon, tatakbo, may mga running vehicles, pagbaba ng Tabason, di mo na makikita kasi yan baluarte na ng mga makopyo. Doon tayo nagmi-mission. Nakausap nga, tumuga po. Pastor Jonathan, yung kakbo doon daw pinanganak ang unang naging rebelde sa lalawigan ng Quezon. Doon sa tinutungtungan ng ating na mission field. Kaya lugar na doon, yung tigmag ng dugo. Wala pa po yung mga binabanggit natin, wala pa po yung mga Baptist doon. Ang inabot lang natin doon ay yung Methodist na may malaking lupa na 12 hectares. Ang kanilang naabot ay mga minority. Wala pa po ang Islam doon, nandun na si Pastor Jonathan, grupo niya. Kayo yun, yung nakakasama. Ikaw nga yun. Bakit hindi niya binibigay? Nananampalataya niya na siya, na ako, na minsan isang araw magkakaroon doon ng kapilya na masasabing sa Kristiyano Chapel. Palakpakan natin ang Panginoon. At ito'y dumarating na, ang kailangan lang.
Huwag natin ipagpapalit ng kayamanan ng mundo. Wala raw tayong pambabayad dyan. Sabi ng Luke 9:23 to 25. Hindi ko na-review. John chapter 10, verse 4 at 27. Sino babasa? Malapit na magtapos. Juan chapter 10 verse 4 and 27. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kaniyang tinig. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Mag-amen tayo. Ang mga nanampalataya kay Jesus Christ, yan ang kanyang mga tupa. At nakikinig sila sa kanya. 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Hindi lang nakikinig tayo sa kanya, kilala rin tayo ng Panginoon. Dapat meron kang, ang tawag dyan, masiglang kompetensya sa iyong sarili. Kung kilala mo sarili mo, mas kilala ka nila. Amen? At sumusunod sila sa akin. Kung ikaw ay nakikinig sa Panginoon, it results following Christ. I have decided to follow Jesus, no turning back. Kung nag-Bible study tayo, wala sister. Yan po ang naging Song of the Month natin. Hinamon ako ng Diyos. Ngayon ay aaminin kong na humaling akong manood sa YouTube ng mga mensahe at mga latest news about sa world news. Specifically Israel. At nakita ko rin, pinanood ko saan daw at paano nabuo ang awiting I have decided to follow Jesus, no turning back. Ito ay sa mga pure Christian na inusig at nagdilig ng buhay. Kasi yun ang tanungan. Renounce Christ. No, I have decided to follow Christ. Even until death. Have not turning back. Yun ang mga parirala hanggang nabuo ang isang pangusap, hanggang inulit-ulit sa isang koro ng awit at nilapatan ng birds. Naging awit ng Planet Shaker na po yung inaawit natin. Hindi na po yan yung original na I have decided to follow Jesus Christ. Ang alam ko yun ay ballad rock o country song, Christian gospel, na ang rhythm niya ay country song o folk song. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Pag kinantayan ng mga Lutheran at saka Methodist, meron pa yung hindi natin alam na stanzas. Alam din yan ng mga Baptist. Alam din yan ng matatandang Assemblies of God. Pero ang point, dapat tayo sumunod sa Panginoon. Ngayon naririnig na natin ang tinig niya. Kapag naririnig na natin ang tinig niya, mag-uutos na siya sa atin. Ang tanong, handa ka bang sumunod? Wala na nag-amen. Kasi hindi ko pinag-amen. Handa ba kayong sumunod? Sumunod na. Dati, ang pinakang sasakyan na mabilis ay kabayo. Ngayon, ang pinakamabilis sa atin ay 4-wheel drive. Depende pati sa piston. Pero ang pinakamabagal na sasakyan ngayon, motor na isa lang ang piston. Pero may double piston na motor. Pero bakit ang konti nang na-harvest? We are not decided to follow Christ. Ano man ang magiging sani at kararatnan nito. Basahin yung Acts chapter 5, marami daw mga pare at mga pariseyo ang nanampalataya sa Panginoon. Ang tawag po kay Pedro, kay John, itong mga lalaking ito na mga Nazareno, na mga alagad ni Jesucristo, itinatiwarik nila ang sanlibutan, the turn world upside down. Itong lalaguna na upside down na ba natin? Inaasahan nyo lang kasi itong pastor na ito na mag-iinikot uli, matapos niyang ikutin, mag-iinikot uli. Kaya ka hindi ka makaikot, you are not decided to follow Christ. Amen. Humingi ka ng babasahin dito paglabas mo. Ikutin mo ang buong Riverside. Ikutin mo ang probinsya kahit mag-isa ka lang. Hayaan mo, sabihan ka nila ng baliw.
Magsasawa din yon. Pagbalik mo, bibigyan ka na ng soft drink, no? Kaya tinapay, hindi na nila mabanggit na value kasi nabasa na nila na kapag preach ka na ng gospel through tracts. Palakpakan niyo naman ng Panginoon. You must decide to follow Christ whatever goes sa buhay natin. Sana tinawag ako noon at nakatapos. Kung ako'y tinawag ng Diyos na isang, kasi ang plano ko lang pinakamababaw, mag-aral ako sa Guzman, diyan sa Quiapo. Tapos kukuha ako na electrical technology, mag-abroad ako. Siguro pag yaman ko, kung yayaman ako, kung ang tawag sa akin ay sa sir na isang electrician, kaya ko mag-ikot kung saan ako nakatira. Hindi ko kakahiya na namimigay ako ng babasahin. Walang nakakahiya. Mas nakakahiyang magnakaw, mangupi, at mangkurap. Tama, mali? Tama. Kung ikaw ngayon nakakaintindi, at sabi mo, parang sa dyan ka nilalagay ng Panginoon. Chapter 10, verse 4 and 27. Kung nakikinig ka sa kanyang salita, ay nakikinig ka sa kanya dahil tupa ka, kilala ka ng Panginoon, dapat sumunod ka na sa kanya. Amen. You must decide to follow. Amen. Amen. Hindi pa kayo nakumbinsi. Basa ulit. John 12:26. Ako babasa. Kalapit lang. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Palakpakan natin ang Panginoon. 3-in-1 sa verse na ito. Naghahangad ka bang maglingkod sa Panginoon? Sumunod ka na. Saan ang Panginoon nandun? Pumunta ka doon. Kung pupunta ka doon, pararangalan ka ng Ama. 3-in-1. Ang kailangan mong sumunod na. Amen. Ano ba yung lugar na yun na nandun ng Panginoon? Kung saan siya? Kung saan mo naiisip at saan mo narinig na siya pinangangaralan, doon siya. Doon ka pumunta. At pararangalan ka ng Ama doon. Walang problema kung estudyante ka. Kasi abutin mo ang field mo ay mga estudyante. Kaya mong sabihin nilang ikaw ay may liti. Ikaw ay value na estudyante. Tandaan nyo, hindi ka ibabagsak ng admin, ng principal, ng lahat ng advisor mo. Kung ilan magiging advisor mo bago ka makagraduate. Dahil nag-gospel ka sa campus. Sa trabaho mo. Hindi ka nila naman tatanggalin. Kung kayo nagtatrabaho bilang empleyado sa government office. Kung excellent ka doon, paano ka na natatanggalin? Ang hirap maghanap ng kamukha mo. Tapos nagpipreach ka lang naman ng gospel pag lunch time, pag break time. Ano bang nakakahiya doon kaysa abutin kang natutulog at nagbabandik clock nang wala sa oras? Yung hindi pa time out, hindi pa dapat ita-time out, nag-time out ka, pero nagbulakbul ka lang. Diba? Pero kung nakita nila, nagsishare ka lang ng gospel, nagpe-pray over ka sa mga may sakit, bakit ka naman tatanggalin sa trabaho? Bibihira pong kasong gano'n. Ang pinakamabigat sa isang professional, sa isang taong gusto sumunod na hindi niya pa nararanasan kapag pinaiiwan ng Diyos sa kanya ang kanyang trabaho at ang kanyang negosyo. Marami pong kasong ganyan, pero mas pinagpala sila. Yung una, mahirap. Mahirap. Pero pagdating ng 10 years, makikita mo, nag-prosper. Umunlad. Kasi pababalikin siya ng Panginoon doon sa negosyo na iba na ang mag-manage, pero siya nasa ministry. Amen. Amen. Hindi ka ng Diyos pahirapan kasi tinatawag ka niya. Efeso, hindi tapos sa tayo. Chapter 2, verse 8 and 9. Baka hindi ito alam ng marami sa atin. Dito dapat tayo bihasa sa verse na ito. Ako babasa. Sige, basa. Efeso 2 verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Verse 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Amen. Mag-amen tayo.
Lakasan nyo. Kung kayo ligtas at ako'y ligtas, biyayaan ng Diyos siya. Hindi sa sarili natin yan. At wala tayong ipagmalaki kahit tayo ang pinakamaraming nagagawa sa ating grupo. Amen. Pero ang hirap magmalaki kung sa grupo natin, ikaw na nga ang walang nagagawa. Ikaw pa ang magmalaki. Yun ang kabalintunaan. Amen? At nawa sa atin ay walang magiging meron, na walang nakikita kundi pagkakamali ng leader. Ako hindi marunong ng basketball. Alam ko lang mga basic, hindi pa ako nang lumalaki. Pero nung naging isa na akong kabataan at youth, hindi talaga ako marunong ng basketball. Pero nung Toyota Crispa ako eh. Kadamay lang kasi ako sa mga barkada, pati si tatay ko ay Crispa. Pero di ba ang sarap magsisigaw doon sa team ng Crispa. Hindi ka naman player eh. Pag hindi na ipasok, ikaw ay nadi-discourage. Hindi mo alam paano ang laro doon sa loob eh. Paano maka 3 point? Paano maka 2 points? Paano pagka sa ba yun yung free throw ba yun yung tawag doon? Tapos hindi sumushoot. Ano ba yan? Malas ito si ano. Dapat bangkuin na lang. Hindi mo alam gaano kahirap maglaro doon. Anong stress na inaabot nilang nervyos. Paano na napapasutin yung bola. Pero di ba may mga magic 3 point. Nakatalikod na lang. Naswak pa. Ang sisigaw ka ng sisigaw. Meron ka pa rin. Pero sa ministry, maganda. Umalis ka sa pagmimiron. Sumama ka sa paghayop. At ang totoong maligaya kapag may isang naligtas, kung totoo kang mananampalataya ni Jesus Christ at may isang sumampalatay kay Jesus Christ, grabe yung sigla ninyo at saya, tanggal ang pagod ninyo dahil may naligtas. Palakpakan natin ang Panginoon. At kung ganyan na magiging puso ng mga mananampalataya, itong dami natin, sikip agad dito sa December. Sinasabi ko na sa inyo, 1:1. Magdi-December na, wala pa tayong bagong nakakay sa Panginoon. Nababautisman ko sa January 2025. Inaasa niyo pa rin sa akin kung may magiging bungang 20, ako pa rin ang dahil. Wala po akong Bible study. Pag natanong ko na di siya mananampalataya, di siya kamag-anak nung nagpa-Bible study, patatanggapin ko po yan bago ako umuwi. Dapat susundan agad ng follow-up ng ating ministry yun. Sana mabibilis ang inyong paningin at pandinig at pagkilista. Ibisita natin. Tagarondo yun sa Barangay Rizal. Sa sityo ganito. Puntahan natin. Surprise natin si Pastor. Tapos si disciple. Dalhin yung mga paraphernalia ng discipleship. Ako magtuturo ng prayer. Ikaw magturo tungkol sa Bible. Ikaw magturo sa ganito. Tapos invite natin Sunday service first Sunday. Malalaki man ang mata ni Pastor, bakit in-invite natin? Tapos lumago na, magpapabautis mo na, at sasama na sa mission. Hindi niya alam, dinisciple natin sa Bible study doon sa bahay niya. Ang follow-up ay kagaya ng laro. Kapag ayaw ma-shoot ang bola, kailangan niya ng mga follow-up na player. Nagpa-follow up ng bola para ma-shoot. May mga hindi pa talaga nanampalataya, pero ang saya na nilang kasama natin. Kayo ay dapat marunong mag-follow up. Ano ang laman ng follow up sa ministry? Assurance of salvation. Kasiguruhan ng kaligtasan. Once na nagpa-follow up ka, lahat ng team na yan kung 10, lahat yan marunong mag-share ng salvation at mag-assure kung paano ang tao maligtas. Pero pag alam nilang gumala, talagang gumala na nga lang kayo. Magsasayang lang kayo ng pagod at buhay. Kahit hindi tayo mag-testimony na itong buhay natin dati, ganito ginawa ng Diyos sa atin, ganyan-ganyan. Kapag may na-born again dahil sa iyo, sa iyong pagpapagal, sa biyaya ng Diyos na nasa iyo, yan po ay magpapatotoo, magpapasalamat, at maririnig mo yung pangalan mo. Salamat po kay Sister Juan, ganyan. Tinaga niya po ako, tinatagwa-tagwaan ko po yan eh. Minsan pinahabol ko pa yan sa aso namin. Wala naman nangyari pa dito eh. Diba? May alaga siyang alimuranin, tabating ka na, inalpasan. Wala eh. Mangkukulam, pag di pang ganyan, nagkaroon ng bayakan. O kaya nagkaroon ng isang malaking tigbalang sa harap mo. Wala pa eh. Tapos,
na born again dahil sa iyo? Wala pa. Hindi naman tayo ng Diyos susuot sa napakahirap na sitwasyon tapos pahihirapan ka niya kasi dinala ka niya sa pinakang satanista sa bayang ito. Kapag gabi na, nahati ang katawan ng 3 beses, gumagala yung ulo lang, may pakpak. Yung katawan nagkakaulo, may pakpak. Yung paa nagkakaulo din, may pakpak din. Tapos habol-habol ka ng ulo. Yung ulo ay serpente, 7 ang ulo. Pero kilala mo yun, ang gagamot. Wala naman ganun. Iba nga dito, born again, papagamot pa. Kay Juan. May yan naman tayo sa Panginoon. Tingnan nyo, pag nagpa-pray over kayo sa Diyos, pag napunta kayo sa mga albularyo, etc., sa demonyo, sa diablo, maya kayo sa Panginoon kung believers din. Huwag na kayo maya sa akin, kasi hindi naman dapat kayo maya sa akin. Hindi naman ako pinako sa krus. Kaya kung namatay at nilibing at muli na buwan. Mahiya kayo sa nagbigay ng kaligtasan tapos binababoy mo lang. Ligtas ka lang kung marami kang pera. Saka ka lang sasamba kapag ang dami mong pera. Pag sobrang hirap mo, sabi mo saka na lang ang samba. Kayo ba naman may bayarin? Hanap ng Bombay, hanap ng maghulugan ng motor, hanap ng pautangan. Maisip mo ba ang Diyos? O yan, sige, iwanan mo sa Diyos. Dapat hindi natin siya tatansyahin. Ang pananampalataya natin biyaya, wala tayong dapat pagmamalaki. Kung perfect sa tingin mo ang buhay mo, dapat kang maglingkod. Kung ikaw yung tao ngayon na wala namang diferensya, malusog ang katawan mo, maganda ang financial status ng pamilya mo, ang ganda ng IQ mo, mataas-taas, parang 13%, malapit ka na maging genius. Genius, 15% ng ating EQ at IQ ang gumagalaw lang. Yung 85% ay stagnant o dormant. Pag gumalaw po dyan, yung 5% pa, maging 20%, talo mo lahat. Yung mga scientists, talo mo silang lahat. Kasi si Albert Einstein, 15% ang gumagana sa utak niya na kuha niya ang formula ng E, energy, cube to the third power. Pag yun ipa-plug mo sa mathematical, yung 80% ng katawan ng tao, 80 times niya ay tubig. Tapos binigawalay niya yung oxygen at H2O, oxygen at hydrogen, tapos times niya, gawing hydrogen bomb, gawing gatong oxygen at hydrogen. Yung 80% doon sa tubig, isang malaking nuclear bomb ng isang tao. Palakpakan niyo, Panginoon. Si Albert Einstein, isang Hudyo. Nung First and Second World War, na-invento niya. Hudyo rin po ang naka-invento ng nerve gas na ginamit ng mga Nazi. Kung ang utak mo ganyan, so sabi ng teacher ko talaga, palabas na ako sa average. Pupunta na yung utak ko sa IQ, hindi lang talaga na-stimulate. Napapabayaan lang talaga ako kung nag-aaral. Alam ko hindi ako lab. Yung pinakamalaking kong problema, hindi ako lab. Kaya maaga ako na pariwara. Hindi ako mahal. Tsaka tuyain ako kasi pangalan ko yung staff yun. Junior ko. May tag ako. Magmamana raw ako sa tatay ko. Lahat ng pwedeng manahin, mahirap, ganito, ganyan, matalino, ganyan, bugnot-bugnot, lahat, mamamana ko raw sa tatay ko yun. Ay, kaya yun ang buhay ko. Hindi pa naman ako born again. Di ba? Ang hirap. Kapag may tag ka na, lumalaki ka. Pero sayang, yung maayos na pag-iisip, na ayos lang yan. Nung maglingkod ako sa Panginoon, bumalik lang yung nature ko. Yung pala talaga ako. Ganun pala. Hindi ako mahirapang maglingkod kasi maayos pa kultural, madali ako matuto. Good steward po ako ibigay ng finances. Kaya pwede ko akong gamitin na Diyos sa malayo, sa malapit, sa mahirap. Kaya kung humarap sa matatalino, mga bobo, mga walang iya, mamamatay tao, hindi po ko natatakot. Alam ko, isa lang ang buhay ng tao. Lahat ng tao. Nandiyan pa ba kayo? Kung ganyan ang pagkatao mo, kagaya ng sa akin, bakit hindi ka maglingkod sa Panginoon? Sapagkat sa biyaya lang naman tayo naligtas, hindi sa ating mga gawa at mga gagawin pa. Last verse ng faith, Titus 2:11. Tayo pong tumayo habang binabasa natin to. Siguro sa December na yung C. Para po
napagbulayan niyo pong itong huling verse. Baka ito yung hindi natin pinapansin yung sinabi ni Tito. Ni Pablo kay Tito. Ayan, basahin niyo nga kung ano. Hindi ko pa mabukol sa Bible ko. Tito 2 verse 11, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Mag-amen tayo. Amen. Yan palang pananampalataya, yan ay kagandahang loob ng Diyos. Gusto niyong maligtas tayo. Biruin niyo, yung master plan niya, yung the mind of God ay maligtas lahat ng tao. Amen? Sapagkat nahayag, hindi nilihim na ang kagandahang loob ng Diyos ay magdudulot ng kaligtasan. Palakpak sa Panginoon. Post idol. Di ba ang Diyos maganda ang loob? Di ba ang Diyos maganda ang loob? Sabi dito, kaya tayo naligtas. Bakit? Pinayagan niya si Jesus Christ ang ano doon, sa cross, parusahan. Sobrang parusa. I announce isang prayer meeting bago mag-Christmasan, dumalo kayo. Lahat ang pwedeng dumalo. Wala tayong gagawin kundi panoorin at ipapa-download natin sa laptop ni Beck ang Passion of the Christ ni Mel Gibson. Original Aramaic yun eh. Kung kayang kunin yung original Aramaic word, may subtitle na English. Lahat ng ginawa sa Panginoon, na-research ni Mel Gibson. Si Mel Gibson ay isang Roman Catholic evangelist in our days. Siya ay kinondem ng papacy sa Rome. Nung nabubuhay pa, si Pope John Paul, at bawiin niya raw, at huwag niya raw ilabas, i-release sa market ng pagpapanood ng Pasini, ang Passion of the Christ, na under ng pag-aarte ni Mel Gibson bilang producer din. Kung mapapanood nyo, yun yung kagandahang loob ng Diyos. Kaya ngayon, kahit napakasama ng tao, pag nagsisi, kara-karaka, pwede na siya sumunod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami pa po kayong hindi alam bago tayo umawit. Kaya nga ako ganito fervent eh. Kasi dalawang satanista ang nalaman ko ang buhay. Isang Pilipino, isang taga Nigeria na naging kanang kamay ni Satanas. Ganon din naman yung Pilipino. Ngunit sila ay na born again sa isang pangangaral sa Bible study. At yung taga Nigeria ay isang misyonaring babae. Nakatalik niya yung kanang kamay ni Satanas na babae na naging ahas at pumasok sa kanyang bunganga. Naging sawa. Nang huli ng buntot, doon na siya naging satanista, doon na siya nawawala. Kumakain sila ng katawan ng tao, umiinom ng dugo. At nagiging aswang sila. Bird. Night bird. Snake. Even naging invisible to kill people, to destroy the humanity. Pero minsan isang araw sa buhay nila, may nangaral ng salita ng Diyos sa tingin nila'y mahina. Hindi sila makahasi. Itong taga Nigeria, nakita niya yung ipinapapatay ni Satanas sa kanya na man of God. May dalawang malaking espada at may malaking arkanghel na nagliliyak. Hindi niya mapatay. Ganon din yung taga Pilipinas na naging kanang kamay ng mga naging presidente ng satanista dito sa Pilipinas. Diyan siya nagsimula sa Tanawan, Batangas, Lipa City. Diyan nagsimula. Mayroong kampo dyan ng mga satanista papuntang bundok. Yung Laguna, Macban, Banahaw, at Makiling. Dami natin hindi alam. Diyan daw po nire-recruit yung nagiging satanista. Totoo daw po yun na nawawala kapag hawak nila yung kakainin nila sa lahat ng city kasama sa Luneta. Nawawala at dadali nila sa isang lugar. At pag nakuha nila yung magagandang bahagi, yung pinakamagandang tao, ihahain nila kay Satanas. Pero
yung presidente ng satanista na born again. Sa ilalim ng pagpapastor ng isang pastor na kinikilalang pastor ng Jesus is Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Pinakang masasama sila. Hindi lang iisa ang napatay nila at kinain pa nila. Hindi lang lilima, hindi lang sasampu. Kung tumatad sila ng tao parang nagtatadtad ng manok at baboy, hindi nila niluluto. Pero bakit sila nagulito? Kagandahang loob ng Diyos. Tito 2:11. Tingnan mo ang sarili mo bago tayo umawit. Kagandahang loob yan ng Diyos. Hindi ka naman napakapulido ng ugali. Amen? Pinayagan niya na tawagin kang anak ng Diyos. Amen? Pinayagan niyang tawagin kang born again Christian. Dahil yung magandang loob ng Diyos sa iyo, dapat huwag natin sasayangin. Amen? Dapat paglingkuran na natin siya ngayon habang malakas pa tayo. Pero reply ko lang bago po tayo mag Tito 2:11. Ano ba? Sabi Bernie? Tito 2:11. Tayo naman ito. Sensya na kayo. Kasi pag hindi natin inulit-ulit ang salita ng Diyos, hindi natin matatandaan. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat, kaunti ba, ng tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Biro nyo, ang gusto ng Panginoon dahil napakaganda ng ugali niya sa mga nilikha niya. Lahat ng nilikha niya maligtas. Eh di huwag natin sayangin yung oportunidad. Humayo kung tayo mga nanampalataya na. Tawidin natin yung kanina para hindi na tayo mag-alala. Kauhawa natin ang Panginoon. Hallelujah. Lahat po tayo umawit sa Panginoon. Huwag po ditong manood lang, makinig. Ang kantang ito ay matanda na rin. Lagi nyo itong naririnig. Lalo na nung bagong tayo lang minister dito sa Laguna. Lagi ko itong pinapaawit. Lagi namin itong pinapaawit nila Sister Norma. Kami mismo, nila Brother Tana, paborito namin ang awit na ito. Kasi madalas kami nung nasasaktan, napapahiya. Pero dahil sa Panginoon at sa uhaw namin sa Kanya, nawawala po yung napapalitan ng kagalakan. Hindi pa rin ito nakahanda sa pagdulo. May kagalakan, wala pong pagnais. Wala akong ibang nais.
Isang pamitin natin, wala ko ibang nais. Wala ibang dakilain ka, dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Minsan pa dakilain, dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Palakpakan natin ang Panginoong karapat-dapat siyang dakilain. Karapat-dapat siya sa ating pananambahan. Karapat siya sa kaluwalhatian, karangalan sa Kanya lang ang lahat ng ito. Hallelujah. Sige po, palakpak sa Panginoon na kailanman na hindi nanghihina, na kailanman hindi nagsawang mahalin ka at ako. Panginoon na naghihintay lagi ng ating pagbabalik loob at paglilingkod. Hallelujah. Hindi po ko mag-altar call. Meron siyang sinasabi na pag nag-preach ka ng MFC, huwag kang mag-altar call. Hayaan mo silang magdesisyon patungo sa akin. Yung pong mga narito, huwag kang magtataas ng kamay, hindi ka rin gusto ng Panginoon ipahiya. Yung mga hindi pa raw po sigurado, nananampalataya, na naligtas sa biyaya ng Diyos, sumampalataya kay Jesus Christ na Kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas. Magpe-pray po ako ng panalangin ng pagbabalik loob. Sumabay ka kasi baka bukas hindi na para sa iyo. Baka mauna ka sa akin o may mauna sa aking mamatay. I is saved forever and ever. Nasa langit na ang pangalan mo ngayon. Sumunod ka sa aking panalangin. Panalangin ng pagbabalik loob at pagsisisi at pagtanggap kay Jesus Christ na Panginoon at tagapagligtas. Ito ang panalangin. Kung di mo kabisado, ito ang panalangin patron o batayan. Sumunod ka. Ama naming Diyos, salamat sa napakaliwanag na mensahe ng pananampalataya. Sa tanghaling ito, isinusuko ko sa iyo ang kaisa-isa kong buhay. At mula sa umagang ito, tumatalikod na ako sa lahat ng aking mga kasamaan. Kasalanang minana ko sa aking mga ninuno, at mga kasalanang ako na mismo ang nagdidesisyon na gawin at isabuhay. Sa umagang ito, binibitawan ko ng lahat ng iyan
Sa iyong paanan, aking isinusuko. Maging aking kataasan ng loob o aking pride. Hindi ko na po ito kailangan. Alam kong kasama na yan, binayaran mo na sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, tinatanggap ko ang inaalok mong kaligtasan ng sino mang sumampalataya sa iyo ay bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ngayon ang buhay na walang hanggan. Naipangako mo sa 1:16. Tinatanggap ko rin ang karapatan ng pagiging anak ng Diyos na ipinangako mo sa 1:12. At tinatanggap ko na ikaw na lang ang aking daan, ikaw lang ang aking katotohanan, ikaw ang aking buhay na kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakaparuhan sa langit. 1:14. Tinatanggap ko ang iyong mga pangako, kalakip ng karapatan maging anak ng Diyos. Marami pong salamat. At sa oras na ito, nagdideklara ko ng kapatawaran sa lahat ng mga taong aking pinamuhian, kinagagalitan hanggang ngayon. Pinatatawad ko na po sila. Nang sa gayon, patawarin mo rin po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat po sa tunay na pagpabagong buhay at tunay na pagiging anak ng Diyos na aking tinanggap sa umaga ito. Ito po, Ama, ang aking samot dalangin sa ngalan ng Panginoon sa Kristo, pakikisa ng banal na Espiritu. Amen. Kung meron pong sumunod dito, siguro nakakahiyaman, ipala mo na lang sa sekretary, magpalista ka ng iyong pangalan, ipalagay mo, ako yung tumanggap ng nag-pray si Pastor noong unang linggo ng Nobyembre. Magkakapatid na tayo, gusto kong lumago, gusto kong alagaan, gusto ko ng Biblia, lahat ng gusto mo, sabihin mo. Kasi hindi naman ako magbibigay, si Lord eh.